between those two. So, marami na po tayong narinig na we need to balance those two in best times or even in worst times. So, nalaman din natin last Sunday with Kuya Marley that technology can be a friend but also can be a foe. Diba? So, pwede natin siya maging kaibigan, pwede natin siya maging kaaway. So, ngayon, tatalakayin po natin is, ano ba ang technology talaga? What is technology? Waste, giving waste, or giving waste? Waste na W-A-Y-S, saka yung waste na W-A-S-T-E. Yung technology ba, nagbibigay sa atin ng paraan as a Christian, or nagbibigay lang ng basura? So, alin po kaya doon yung technology? So, dito po sa binasa natin, ako po yung nagturo din naman ng science. So, kaya daw po na-invento ang mga object is sa kadahilan ng pangangailangan din ng tao. For example, ang ilaw. Kaya po na-invento ang ilaw kasi madilim. Diba? So, kasi nga naman, pagka madilim, paano pagka gabi? Yung ibang tao magbe-benefit, pero yung iba, hindi. Diba? So, kaya na-invento yung ilaw para maliwanag pagka gabi. Diba? Tunturong si Joy. Ba't mo? Tapos, ano pa ba? Electric fan. Bakit pa na-invento yung electric fan? Kasi mainit. Ang aircon. Ba't na-invento? Kasi hindi kaya ng electric fan. Diba? So, commonly, ang technology po is nagpo-progress based sa pangangailangan ng tao. Okay, but dito po sa verse na binasa natin, kahit anong gawin ng tao through the process of technology, hindi nilang magagawa kung ano yung kayang gawin ng Panginoon. Ayun po yung sinasabi dito sa verse na to. At ayun po yung hihimay-himay natin, na kahit anong gawin ng tao. Yan, for example, malaking problema ng Pilipinas po, one of the yun nga, sabi nila President Duterte ng mga cabinet members, hindi natin masolusyonan or wala pa silang makitang maayos na solusyon para sa traffic. Pero kung isipin nyo po, kung babalik tayo ng mga nagdaang taon, wala naman traffic. Diba? Bakit? Kasi wala pang kotse. Diba? Eh paano pa kaya kung yung mga panahon na nandito sa Bible? Diba? Bihira pa lang din nun ng kalesa. Lakad lang talaga po ang ginagawa ng mga missionaries natin. So mas malamang, wala din traffic. Pero ngayon, dahil sa pangangailangan ng tao, nagkaroon ng kotse, nagkaroon ng problema. So ayun po yung nangyayari. Every time na may naimbentong bago, may naimbentong technology or bago sa pandinig ng tao na magagamit niya, it's especially para po yun sa pangangailangan nila, para sa pangangailangan natin. But the question is, ginagamit ba natin ng tama yun ayon sa pangangailangan natin? Or ginagawa na natin yun para maging basura yung buhay natin, especially sa pagiging mananampalataya? So, yun po yung question mark, di ba? So, ako nagpapasalamat po ako sa Panginoon. I tried yung sa Pokemon Go. Salamat naman, hindi compatible sa cellphone ko. So, kaya kahit anong gawin kong install, hindi po siya mag-open kasi uncompatible siya. So, ganun talaga eh. Wala talagang compatible. Good eh. Wala talagang compatible kay Sir Moise kahit lang. Kalungkot. Diba? Hindi, ibig po sabihin is, alam ng Panginoon na hindi naman ako mag-benefit doon. Diba? So, hindi mo na kailangan yan lang. Diba? So, dati yung COC po, dun sa luma kong phone na nawala sa jeep, hindi rin siya compatible. Kaya hindi po nakapag-COC dun sa phone. Pero nag-play din ako noon. Pero talagang na-adikan po ako talaga is during my college days, yung Dota naman. Yan talaga niya po ako na-addict. Natuto akong sinungaling sa nanay ko, may project akong Dota ni, Peggy 500. Hindi naman alam ng nanay ko yung Dota ni, akala niya, study of plants. So, sa Dota ni, bigay naman ng 500. Wala naman po akong tuition nun sa PUP. So, kaya sabi niya, basta may project ka, sige, bigyan ka namin. Parang yun na lang yung tulong nila. So, hindi na, alam na yun. Nasabihin ko na yun. So,
Ayan, pinaliwanag ni Kuya Marley yung COC. Papaliwanag ko lang po konti yung Dota. Kung bakit, hanggang ngayon po kasi, kung nababalitaan niyo sa TV Patrol, may nanalong Philippine team. 23 million because of Dota. 23 million Dota. Naglalaro sila ng computer games. So ang Dota po kasi, commonly computer game siya. Pwede po siya maging 5-on-5 or 6-on-6, 3-on-3, depende. It's a team battle po. Pwede po siyang pag-isipan, pwedeng bara-bara na lang. Ang thrill po kasi doon is mayroon kang specific character na mayroong specific skills. Parang powers, ganyan. So, alam niyo naman yan, di ba? Sa kanila ko na lang papaliwanag. Kung maaari pa kayo, hindi nyo alam, tigilan nyo ako. So, ganun po yung, ang game po ng laro, di ba, sa typical na basketball, limahan. Kaso doon po, may 3 lanes. Yun. Doon sa 3 lanes, mag-aharap-harap sila hanggang makarating doon sa base ng kalaban. Parang agawan base. Kaso sa loob ng computer. Ang maganda po kasi doon, kaya nainganyo yung mga kabataan maglaro. Kasi kahit computer game siya, napaka-lively. Bakit? Kasi pag may namamatay, nagsisigawan po yung mga naglalaro. Woo! Double kill! Ako ba yan? Tuwan-tuwa, parang kahit nakaupo lang, andun yung na-energize sila, na sila. Yan. Kaso, ang masama nito, natututo magmura yung mga bata. Ayan. Nagkakaaway-away pagkatapos ng laro, mag-aabangan sa labas. Yan. So, yun po yung, gano'n naman po yung Dota. So, commonly, ang Dota, hindi ko po alam kung bakit siya na-invento. Pero, when I was in elementary and high school, hindi po ako marunong gumamit ng computer. Literally, totoo po, hindi po ako marunong gumamit ng computer. Kasi po yung, sa Balibago po, may computer class. Kaso yung computer, 5 piraso. So kung 45 yung students, so siyam na batch. Ngago po ako. Nasa gitna yung pangalan ko. So malamang, pagkatapos ng first batch, second batch, third batch, pagdating ng fourth batch, tapos na yung klase. Next subject, panibagong lesson. First batch ulit, second batch ulit, third batch ulit, pang fourth batch ulit ako. Hindi na naman ako kasali. Pag sunod ng next week, panibagong lesson na naman. Pero mabait po yung teacher ko. Ginawa niya, nakita niya yung differences Kawawa naman itong mga nasa ulihan, hindi nakakahawak ng computer. Simulan naman tayo sa Zay. Hindi pa rin ako naabot. Kaya, commonly, 4th year high school yan. Una ko pong ginawa, natuto po ako mag-copy-paste. Yun yung unang tinuro sa akin. Kasi nga, nakita nung teacher, yung type ko, 2 daliri lang. Ronaldo, R. O. And, ganun po ako mag-type. Nung high school na ako 4th year high school na ako. R, O, N. So, ang ginawa, sabi ng teacher ko, pag may na-type ka na isang pangalan mo, ang gawin mo, i-click mo yung mouse. Tapos hanapin mo yung copy. Tapos i-click mo, Ctrl B, Ctrl B, Ctrl B, Ctrl B. Kasi ginawa ko po, ay, ang galing! Hindi ko na kailangan mag-type. Parang nakaka-abnormal. Di ba? Ctrl V. Ctrl V. Sabi ko sa inyo, hindi ako nakakatid ng computer class Ctrl V. Yung paste. So, yun. Doon lang po ako natuto. Yun. Simula nung natuto na ako, hindi na ako umalis. Na-addict na po ako sa computer. So, may masamang epekto po talaga yung technology sa bawat isa sa atin. Ako, hindi ko po alam sa inyo kung paano nyo po, paano po kayo na-influensya ng technology. But, nakakalungkot ng isipin kasi, katulad ngayon, nung na-invento ang cellphone, nawala na po yung sulat. Nawala na trabaho ang maraming kartero. Di ba? May text na Ano yung pang kartero? Ang commoning dinideliver na lang po ng kartero, mga bills.
mga company letter, mga subpoena. Ayan, ayan na lang po mga dinideliver ng kartero ngayon. Pero yung mga message, letters, friendly letter, lovely letter. Kaya ngayon pag tinanong mo yung bata, kung marunong siya magsulat ng letter, hindi na siya maalam. Kasi wala na pong application. Pinag-aaralan sa school, ito ang heading, ito ang salutation, ito ang body of the letter, ito ang closing remarks. So alam ng bata pag tinanong mo. Pero pag pina-apply mo, wala na po. Alam nga naman po mag-heading tayo sa cellphone, di ba? Sulat natin yung address natin. Hindi na naman po natin gagawin yan. So, ang technology po, meron siyang blessing, but at the same time, meron din po siyang curse. So, depende po sa tao kung paano niya gagamitin ng tama. So paanong paraan gagamitin ng tao. Okay? So, ang technology po is meron po rito as ways. We define it as referring to the technology that will make our life easier, better. Yan. Referring to the technology that will make our life easier. Ang waste naman, W-A-S-T-E, referring to the technology which is separating us, diba, from God. Ayun yung waste, yung basura. Kung yan, nabanggit ni Sir Paul si Pastor Sakal, missionary natin sa Argentina. Kung yung matatandaan, siya lang yung narinig ko rito na nag-preach na sabi, ang kabataan ay nagdadala ng basura sa loob ng simbahan. Alam niyo po, ang basurang yun is hindi kayo, which is yung technology na meron kayo. Yun po yung sinasabi ni Pastor Sakal. Hindi po na may dumating na bago rito, kabataan, hindi po siya yung basura, kundi yung technology na meron siya. Kung anong uri ng technology meron siya. Yun po yung basurang tinutukoy na dinadala sa loob ng church. Commonly, ang paraan po ng technology is we need to spread the word of God to the world. Ayun po yung dapat ways ng technology. Spreading the word of God to the world. Ang nangyayari po, bakit nagiging basura? Kasi ginagawa pong vice versa. Spreading the word into the word of God. Nagiging baliktad. Yung word ng Panginoon na dapat inihayag po natin sa mundo, ang nangyayari, yung world ay dinadala po dito sa may salita ng Panginoon. Which is kaya nagkakaroon tayo ng maraming version ng Bible kasi po gusto nila mag-cope sa technology sa mundo. So dapat po hindi ganoon. So kaya nagiging waste yung technology natin. So ngayon, define natin yung theology. Kasi ano namin yan prolegomena. So sa prolegomena namin, meron kaming 4 na quiz. Dalawa na po kami, so dalawa na lang. So tama naman po yung sinabi ni Lumar, kaysa mag-Pokemon ko ka, mag-review ka na lang sa exam ni Sir Polly. Yun lang po yun, Sir Polly lang. Wala siyang binanggit na ibang pro, Sir Polly lang. Patay ka, kala mo plus ka. Ang saka. Theology defined as queen of all sciences. Science of all sciences. Okay? That is theology. Technology naman is just an applied science. Diba? Diba? Systemized application of sciences. Okay? So, ayun po yung technology. Ibig sabihin, kung iisipin natin, ang technology is just part of theology. Okay? Ibig sabihin, ang technology po is nandyan talaga. Hindi po dapat talaga tanggalin. Hindi dapat alisin. Pero dapat po, hindi po siya mangibabaw doon sa theology. Dapat mangibabaw pa rin yung theology. Kasi yun lang yung part Diba? Diba, ang pangit naman. Kunyari sa parte ng katawan, hindi pwedeng puro, ako na lang, baba ka lang. Diba? Hindi naman pwedeng yung mukha ko, puro baba lang. Diba? Diba? Isipin nyo, parang gano'n po yung theology and technology. Hindi pwedeng sa isang parte ng katawan. Hindi pwedeng puro mata ka lang. Hindi pwedeng puro ilong ka lang. Hindi pwedeng puro tenga ka lang. Diba? Lahat sila may specific part. Kung matatandaan nyo yung kwento ni Sir Polly regarding dun sa salamin, diba?
Yung salamin na kung saan nagrereklamo si tenga, nagrereklamo si ilong, nagrereklamo almost yung bukod kay mata, kasi si mata lang daw yung nagbe-benefit. So nung pinatanggal, ano nangyari? Nadisgrasya. Nawasak si ilong, nasira si tenga. Lahat po kasi merong specific purposes. The same thing sa technology. Kung part siya ng theology, ibig sabihin yung technology po, may purpose kung bakit po siya naging part ng theology. But the question is, ginagamit mo ba yung technology in a proper way? Or yung technology is ginagamit mo para magdala ng basura? So yun po yung tanong, di ba? Sa bawat isa po sa atin. Kung paano natin ginagamit yung technology. Now we know that technology is part of theology. Dapat po maging aware tayo na yung technology, hindi po siya dapat mapang-ibabaw doon sa Panginoon, which is theology. Di ba? Ayun po yung sinasabi dyan. Then, kung ating himay-himayin, doon muna tayo sa ways. So, sa ways, di ba? Ayan. Kaya dun sa, ano po kasi ng Pokemon Go, gotta catch them all. Yun yung kanilang pinaka-motto, pinaka-quote, phrase. Gonna catch them all. Diba? So, gata. Gata catch them all. Diba? Yun po yung motto, which is ang pinakalayunin is mahuli mo lahat ng Pokemon sa buong mundo. Ayun po yung pinaka-motto ng Pokemon Go. So, pero tayo as a Christian, meron din po tayong dapat panghawakan na meron din Go, which is makikita po natin sa Matthew 28 verses 19 and 20. Sige, basahin natin. Andiyan yung Go diba? Ayun po yung Go na dapat panghawakan natin. Gotta catch them all. Matthew 28. Ayan po. Sabi dyan, di ba? Go! Yan na. Sa verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ayun yung go. Na kahit saan ka magpunta, andoon ang Panginoon. Hindi mo kailangang hulihin ang Panginoon kasi kahit saan ka daw magpunta, kasama mo siya. But the question is, lagi mo nga siyang kasama, pinapansin mo ba? Diba? Minsan ganun talaga kahit lagi kayo magkasama, hindi ka napapansin. Diba? Hindi ka binibigyang halaga. Diba? Nakakalungkot. Ganun talaga paano pa kaya kung tayo nalulungkot na? Paano pa kaya ang Panginoon? Na lagi natin kasama kahit saan tayo magpunta. Pero mas bibigyan mong halaga yung mga Pokemon na imaginary, gawa lang ng tao. Na ikaw gawa ng Panginoon, pero hindi mo pinapansin. Diba? So, ganun nagiging basura ang salita ng Panginoon pagdating sa paghayag ng salita ng Panginoon. So ayun yung go na sinasabi, spread the word into the world. Diba? So kahit sa ang sulok ng mundo, kung makikita nyo, yung ating mga apostle, nagawa nila yan, diba? Nabaliktad nga, diba sabi sa Bible, nagawa nilang suyudin ang kasulok-sulukan ng mundo. Diba? Para ihayag yung salita ng Panginoon. At take note, wala pa nung technology, wala pa nung sasakyan, wala pa nung kotse. Diba? Kanina po, tinanong ko sila, yung mga young people, BSC, paano daw kung hindi na-invent yung kotse? So, ang means po ng transportation natin is commonly kalesa. Kalesa ang kabayo. So, sabi nila, may traffic pa rin daw, saka ang baho daw. Kasi puro kabayo nga naman, di ba? So, nung sabi nila, papipiliin sila yung kalesa o kotse, hindi nila kotse. Kasi nga naman, aircon, di ba? So, but the problem is, there's also a curse
having a car. Meron kang pollution. Diba? Oh. Sa kalesa, yung kabayo, konting tiis lang. Pag tumakbo yung wala na. Iwan na yun dun eh. Yung kotse, dala yan eh, kahit saan eh. Diba? So, what I'm saying is, nagtanong din ako ng mga ilang kabataan. Sabi ko, kung ikaw bilang kabataan, ano ang pipiliin mo? Kabataan noon o kabataan ngayon? Yung iba, they are honestly saying na mas mabuti ang kabataan noon kaysa kabataan ngayon. Bakit? Tumbang preso doon sa kalsada. Ngayon sa tablet na. Di ba? Wait, hindi, may app po talaga tumbang preso sa tablet. Yung tsinelas, gaganunin mo lang. Aasintayin mo yung lata. Tumbang preso na yun. Kaya pag tinanong mo yung bata, marunong ka magtumbang preso? Oo. Gagamitan mo lang yun ng kamay. Kamay? Hindi ka tatakbo? Tumbang adik. Iba yun, tumbang adik. Tumbang adik. Mga nanlaban yun. Diba? So, yun po eh. Ayun yung curse. Diba? Nawawala na yung sa mga bata. So, sige, himay-himayin muna natin yung mga curse. So, first curse po na dala ng technology is unang-una syempre, laziness. Katamaran. Diba? Instead na gumawa ka ng mga bagay-bagay na ikabubuti, ikaluluwalhati ng Panginoon, ikabubuti ng iyong katawan, diba? Ang nangyayari po is nagiging tamad tayo para gawin yung mga bagay-bagay na yun. Kasi mas binibigyan po nating prioritize yung technology, mga bagay na makabago. Diba? May mga tao na kung saan pagka may bagong model ng cellphone, bibili nila yan kahit wala silang pambili. Basta may bago silang cellphone. Kamali, nagiging ano na nga nila eh, habit. Kumbaga, bibenta nila yung cellphone nila, kalalabas pa lang 1 week, bibenta nila. So kung ano yung napagbentahan nila, dadagdagan lang nila ng konti, bibili na sila ng bagong model. Kamali, ganun yung nagiging flow. Okay? So, pero kung iisipin nyo, yung dun sa unang labas ng cellphone, at i-compare po na natin siya dun sa pinaka-latest na uri ng cellphone, tapakan nyo na sabay, mas buhay yung luma kaysa dun sa bago. Diba? Diba? So, ganun po yan eh. Saka, mas safe magdala ng lumang cellphone sa kalsada kaysa sa bagong cellphone. Kasi pag, yan, kunyari nagpopongan mundo ka, bago yung cellphone mo, maya-maya, andyan na yung snatcher, kukuhanin yan. Eh kung may antena pa yan, tsaka may cordon, tingin mo kukuhanin nyo na magnanakaw? Hindi yan, ihampas pa sa'yo yan. Diba? Mapapahama ka lalo. Sa Manila, lumuwas nga ako sa Divisoria, makikita mo yung cellphone ng mga kargador, mga tindera, mga pulube, yan. Kung makikita nyo yung cellphone nila, maiinis ka na mabubisit eh. Mas maganda pa sa cellphone mo. Nagtutulong ng kariton yun, ha? Kargador sa palengke. Paano nangyaring ganun yung cellphone niya? Diba? Ako, nag-overtime ako sa trabaho, ganito ng cellphone ko. Tapos siya, pahingi-hingi lang ng limos, ganun cellphone niya. Asa nang musti siya? Yeah! Narinig nyo ha? Si Pastor nagsabi. Hindi po, okay na sa akin walang cellphone, wala din naman pong palodan sa Mindoro. Bago ka makapunta sa palodan, alam ko ni Ma'am Gemma sa kanita AMS, kailangan mo pang maglakad ng malayong lugar para makapagpalod. Pero isipin niyo yung mga mangyayari, yung mga taga Mindoro. Paano sila nabubuhay? Na wala silang ganong technology, pero nabubuhay pa rin sila. Yung church ni Pastor ay wala siyang ganitong microphone, wala siyang ganyang LED, wala siyang aircon, wala siyang mga electric fan, pero nagagawa pa rin nilang manambahan. Tayo nga, may aircon na tayo,
may electric fan, may CCTV pa tayo, tinatamad pa tayo mag-church. Di ba? CCTV tuloy. Camera. Sa kabila pala yung CCTV. So, ganyan eh, di ba? Isipin nyo, may mga uttermost part ng lugar ng mundo ng Pilipinas na kung saan hindi ganun ka upgraded yung technology nila. But at some point is ginagamit nila ng tama para sa pananambahan, para sa paglilingkod ng Panginoon. Tayo, maganda nga yung technology natin, but the question is, baka nasasayang kasi nababasura lang. Diba? Baka walang gamit, hindi nagagamit ng tama. So, yung video po na ginagawa natin every Sunday is para po yan sa mga OFW. Kung ikaw ay taga Sabalya, hindi ka po OFW. Okay? Kung ikaw ay taga Sinalhan, hindi ka po OFW. Oo, matutuwa kami, panonoodin mo, pero mas matutuwa kami kung nandito ka. Ang lapit ng bahay mo eh, isang tricycle lang eh. Isang sakay lang ng tricycle eh. Diba? Maintindihan namin kung one view or two views. Kung ang nag-view naman is Kuya Harold, si Denden, si PJ, kumakain yun si PJ, hindi mo nanonood yun. Hindi, kunyari, tatlo. Kung tatlo lang, pero alam natin, si Denden, si Harold, si Kuya PJ yun. Kuya Harold, si PJ, nagkabaliktad eh. Diba? Kung sila yon, nagamit natin ng tama, yung camera. Diba? Pero kung ang nanonood lang sa atin, andyan lang, malapit lang, sabihin natin kunwari si Sister Bell lang, yung nanonood sa atin. Di ba nakakainis? Andyan lang yung bahay eh. Di ba? Tapos sila yung nanonood. Nire-replay lang. Pwede yun, nagre-replay. Diba, pero nakakainis, di ba, na ang lapit-lapit mo na. Pero ba't mo ginagawang reason pa yung technology? Hindi, okay lang, hindi na ako mag-church. Napanood ko naman eh. Malapit ka na nga eh. Hindi yan ginawa para sa'yo. Gamitin mo ng tama. Huwag mong gawing basura. Di ba? So, hindi, ito lang si Ma'am Bell. Grabe naman kayo. Ito lang si Ma'am Bell. So, yun po, di ba? Huwag natin gawing basura. Huwag tayong maging tamad. Diba? So, ayan na tayo, malapit na tayo. Ayun po yung una, laziness. Second po is immorality. So, immorality. Yan. So, ano nang ginagawa natin pagka patay na ilaw? Boys. Tutulog. Very good. Kung marunong sumagot, tutulog. Bukas wifi. Di daw makakonect. Si Lolo nagreklamo, di daw makakonect. Binago na daw. Change is coming nga eh, kaya binago na. Ako po, honestly I will be honest, nung dati, nakapanood ako. Dati. Pero nung naging Kristiyano na ako, hindi na. Hindi na! Grabe kayo sa akin. Hindi, honestly, dati talaga. Actually, nagamit pa yun sa akin nung high school ako. Kasi meron akong best friend, tsaka yung isa kong classmate. They're watching pornography sa kanilang bahay. Tapos, pagpasok ko sa school, may galit na nanay at kuya. Hinahanap. Ito ba ang fourth year? 4A? Asan si Ronaldo Mago? Hindi ako naman, labas naman ako. Aba, pinabumura ako ng nanay sa kanang kuya. Bakit ko daw, habang nanonood daw ng ganon, pinagte-text ko daw yung anak nila. Sinasabi ko, nanonood ng ganon, ng ganito, ganyan. Ginamit yung pangalan ko. Ngayon, sabi ko, paano nangyaring hindi naman ako nanonood? Tapos pinagbibintangan ako. Ngayon, umamin yung best friend ko. Sabi niya, sabi ko kasi dun sa text, pangalan ko, Ronaldo Mago. Yun. Napasura ka ng karakter. So, hindi, naayos naman po kasi nagpaliwanag yung dalawang kolokoy na ginamit lang nila yung pangalan ko. So, naayos naman. Naging biktima po ako ng cyberbullying ng mga panahon na yun. Hindi, di ba, ayun yung immorality na nagagawa ng technology. So, ewan ko
Pero parang nandidiri na ako. Kasi hindi ko naman dapat makita. Di ba? Ano na lang sasabihin ko sa asawa ko? Naipasok pa, no? Di ba? Ano na sabihin ko sa asawa ko? Di ba? Paano pagka pwede ko nang gawin yung mga bagay na yun? Ay, ayoko na yan. Nakita ko na yan. Ayoko na yan. Panood ko na yan. Di ba? Ang pangit. So, di ba? Sacred nga eh. Di ba? Sabi. That thing is sacred. Sex is sacred. So, be careful guys. Girls. Yan yung dapat panghawakan natin, especially young people. As a Christian, purity is very important. Napaka-importante niya. Lalo na ngayon, sa panahon to, na maglalakad ka lang. Di ba? Nabalitaan nyo, i-rape na, pinatay pa. Ganyan na yung ano natin eh, society natin ngayon eh. So, kaya tayo dapat maging maingat tayo, maging aware tayo. Kasi ganyan ang nagagawa ng immorality. Ganyan nagagawa ng technology, immorality. So, we need to be aware of that. So, ayun yung second curse, immorality. Third is isolation. Yan. Ito na yung isolation. Nakalungkot, pinapakita na sa TV eh. Kung makita niyo yung patalastas ng chismis, yung bata, nagka-counter strike yata siya, nagbabaril-barilan siya. Tapos biglang pumasok yung nanay niya dun sa scene. Di ba? Anak, merienda muna. Mamaya na, mami. Di ba? Ayun yung isa. Tapos yung isa nun, yung ate naman, kunyari nasa Hawaii. Pero totoo nagpa-Facebook lang. Ayun yung isolation na tinatawag. Nagkakaroon po ng sariling mundo once na ginagamit yung technology. Ayun yung curse. Ayun yung basura na dapat hindi po natin dinadala rito sa church. Worship service, kailangan yung, ayan yung sinasabi ko, nung sa psychology po namin, sa college, may tinatawag daw po na bawat tao, space bubbles. Yung space bubbles, lahat po tayo meron yan. But the question is, yung space bubbles mo ba pinapalawak mo? So, o yung space bubble mo nananatili lang na sa'yo. So, dapat daw po, bubbles. So, dapat daw po is, dito sa church, baka nagiging isolated ka na lang. Baka because of technology, ikaw na lang mag-isa. Kausap mo, ikaw na lang mag-isa. Nakakagulat kaya pagkasabay mo sa jeep, naka-headset, tapos nagsasalita, ang sarap suntukin, sumisigaw pa. Di ba? Yung tipong, oo, kumain na ako, papunta na ako dyan. Sino ba usap nito? Yung pala yung merong yung kinakabit sa tenga, yung parihaba. Parihaba, huwag naman tumingin sa baba. Yung kinakabit po dito sa tenga, tapos parang pwede mo na siyang kausapin. Yung Bluetooth ba tawag doon? Ba't sa tenga hindi nakabit? Blue ear dapat. Mami yan. Alien? Hindi naman si Alien. Mabalik. Yung po di ba? Parang masyadong nagiging isolated na yung mga tao because of technology. Kaya nakakalungkot, pagdating dito sa sa church, instead na magpag-fellowship sa iba, nangyayari, siya na lang din mag-isa. Wala na nangyayarap na fellowship. Diba? So dapat po hindi ganoon. Dapat tanggalin natin yan kasi nagmumukhang basura yung technology, hindi mo ginagamit ng tama. Diba? Nagiging isolated ka sa sarili mo. Nagiging isolated ka na hindi ka na, hanggang ang mangyayari, hindi ka na pwedeng abutin ng iba. Kasi napaka-isolated mo na, may sarili ka ng mundo. Sabi, in 2022, may bagong inventong laro, which is parang reality na siya. Isusuot mo lang yung shades, parang shades siya. Tapos, kahit naglalakad ka, hindi pala naglalakad. Parang nakahiga ka lang. Pero pakiramdam mo, naglalakad ka na. Virtual, yan. Virtual game. Sa 2022 daw. Kung alam niyo yung anime na Sword Art Online, parang ganun yung concept niya.
Yung kung saan, pag ano mo, may nakasalubong ka, pwede ka makipag-ispadahan, gamitan mo ng powers, di ba? Pero nakahiga ka lang talaga. Imagine niyo pag nag-click yun sa 2022, maraming tao nasa loob na ng bahay, nakahiga. Masama nito, baka mamatay na sila, nakahiga. Di ba? Ganyan ka ang technology. Ayun yung isolation na tinatawag. Yan. Commonly, Pokemon Go. Diba? Pagka naglalaro ka ng Pokemon Go, hinahanap mo lang talaga yung Pokemon. Wala ka na pakialam kung may makasalubong ka. Kaya totoo yung mga video na nababangga, nahuhulog sa bangbang, nahuhulog sa kanal. Hindi nila napapansin yung around sa area nila eh. Nandun lang sila, nakafocus lang sila. So ano mangyayari? Ma-aksidente ka pa. So yun po yung dapat iwasan natin na first, isolation. Then fourth is yung redefining and reshaping na tinatawag. Because of technology, nare-redefine and nare-reshape po yung mga bagay na ginagawa natin. Kumbaga yung mga bagay na nakasanayan natin, di ba? So dati, sanay tayong mag-worship service na may nagpapaawit dito. Baka dumating yung time na wala na nagpapaawit dito, recorder na lang. Di ba? Mamaya tanggalin yun si Kuya Lumar. Masaya magpaawit yan. May happy birthday na Tagalog yan. Di ba? Nakakalungkot sa pagnagawa ng teknolohiya, may mga bagay na hindi na nagagamit, nakakalimutan na. Tama yung sabi sa akin kanina ni Kuya Nico, yung patay na lingwahe. Honestly, dito po sa atin, sa loob dito, sa facilities natin, meron pa ba kayong naririnig or kayo mismo? Masasabi niyo po ba sa sarili niyo na nakakapagsalita kayo ng diretsong sentence na puro Tagalog? Or laging may halo ng English? Diba? Taglish na. August 21 po ngayon. Buwan ng wika. Diba? Pero namamatay na po yung lingwahe natin bilang Pilipino. Diba? Nakakalungkot, pero ganyan yung nare-redefine, nare-reshape yung culture. Diba? Yung minana pa natin, mga ninunuo natin. Diba? Ng mga salita, ng mga pero hindi na nagagamit ngayon. Kasi puro bago na. Kasabay ng pagbabago ng teknolohiya, kakibat din yung mga wika, lingwahe, kung ano-ano pa. Sa pananamit, dati ang pananamit, normal lang na may makikita ka nakabarong, nakabarod saya. Pero hindi ko sinasabi magbarod saya kayo. Kasi pagtitinginan talaga kayo. Normal lang sa kanila yung dati. Pero ngayon, because of technology, is nababago na rin. Nakakalungkot kahit sa simbahan, di ba? Bakit ka naka-miniskirt? Ba't ka naka-spaghetti? Mainit kasi sa church. Buti nagdamit ka pa. Buti nagtira ka pa. Di ba? So, dapat po maging aware tayo na tayo bilang mananampalataya, hindi po natin dapat i-reshape or redefine, especially yung mga turo na ayon dito sa salita ng Panginoon. So, yung sinasabi dyan, yung redefining and reshaping na curse ng technology. Then, yung panlima po, ano sabi ko? Laziness, isolation, immorality, redefining and reshaping. Lima, yung obese. Obese culture. Yan. Ano po yung obese culture? Kung inyong mapapansin, by means of media, which is also a part of technology, kung inyong mapapansin yung ating mga presidente, malaking epekto kung bakit sila naging presidente is because of media. For example, si Erap. Kilala naman natin si Erap. Siya po ay artista dati. So, yung epekto ng media sa kanya is malaki. Then, followed by Gloria Macapagal Arroyo, which is son of a former president. Daughter. English siya. Sorry. Tapos, si Pinoy, which is dapat naman hindi siya talaga tatakbong presidente. Which is dapat si Matrojas.
But because binroadcast sa buong Pilipinas na namatay si Cory at maraming dumalo, tumakbo siyang presidente. Ayun yung epekto ng media. Masyado tayong obsessed sa media na kahit yung politics natin naapektuhan. Ano pong epekto? Wala lang, napatakbo lang ng media, ng technology, yung presidente, which is Pinoy. Ngayon, we have a new president. Also a product of media. Bakit? Lahat gusto ng pagbabago. Sino ba namang hindi? Sino ba si Duterte? Taga Davao. Totoo yung sinabi niya. Wala siyang fan para tumakbo. But by the help of media and technology, napatakbo siya. Nagkaroon siya ng fan. Ngayon, presidente na natin siya. Ngayon, sino ang kalaban ni Duterte? Media. Di ba? Ganyang kalakas ang epekto ng technology. Masyado pong obsessed tayo sa culture natin. Di ba? Kaya hindi ka magugulat. Bakit ang dating daan, si Eli Soriano, ang Iglesia ni Cristo, Kibuloy, bakit sila biglang dumadami? Because of media. Ginagamit nila ang television, di ba? Kaya si Pastor, diba, nakita niya, nakakalungkot nga isipin, di ba? Mas ang dami ng crowd nila. Kasi meron silang ginagamit, which is media. Okay? So, yun po masyadong nagiging ano na ang tao sa media, sa technology, commonly, masyado na sila nagiging aware. Masyado na sila nagiging updated sa technology na kung saan nagiging obsessed na sila. Kumbaga sobra-sobra na. Patandaan niyo po, ang obsessed tuloy. Obese, ibig sabihin po niyan, abnormal. May diferensya. Diba? Kung ibabase natin sa health term, ang obese po ay yung sobrang taba. Hindi ka yan, Jay. Natural body mo yan. You are sexy. And you know it. Yun po yung obese, yung sobrang laki. Tayo mga Pilipino, masyadong obese na sa technology. Masyado na tayong nasanay na may technology. Paano pag dumating yung point na wala na? Ayun nga may mga tao na nababaliw. Bakit? Ma-misplace lang nila yung cellphone nila. Sisigawan na nila yung nanay nila. Sigawan na nila yung tatay nila. Di ba? Nakakalungkot, ganyan talaga yung nangyayari. Bakit masyado ng obese sa technology? Di ba? So ano naman, tayo bilang mananampalataya, huwag tayo masyadong obsessed sa mga gadgets. Masyado tayo maging obese sa technology. Na makakalimutan na natin yung dapat na ginagawa natin bilang mananampalataya. So yun po yung curse. Redefining and reshaping obese culture. Meron pang isa titingnan ko lang. Yun. So, and then the last po is distraction. Yan. Distraction. Commonly, kahit sabihin mo na ikaw ay isang full-time worker, masyado kang faithful, but once na i-distract ka ng technology, andyan talaga yung time or yung point na kung saan kahit sabihin mo hindi ako magpapa-apekto, andyan na yun papasok na yun sa utak mo. Commonly, ayun na po yung distraction. Nagaganap na sa utak mo. Diba? For example, ikaw ay isang full-time worker, pero biglang ganyan, dumating ang Pokemon Go. Iisipin mo agad, tama ba ang Pokemon Go sa church? Ayun na yun, distraction na po yun. Diba? But it's a good thing na iniisip mo kung tama ba o mali. Paano na pagka tinesting mo na? Hindi na po yung distraction. Implementation na yun. Kasi, umanig ka na doon sa Pokemon Go. Hindi ka na distracted. Ginawa mo na diba? So, yun po, distraction is also a curse of technology. So, ayun po yung mga curse na ginagawa sa atin ng technology. So, nawa po tayong
kaya nagiging basura yung technology sa ating buhay pananampalataya dahil sa mga curse na yun. At kung kayo may nakikita na ganon, yan, especially dito po sa church natin, ang nangyayari, pinangunan tayo ng takot eh. Diba? Kunyari, may makita kang kapatid na nagsa-cellphone during worship services, kahit nakalagay na turn off your cellphone. Commonly, hindi naman nahiya tayong sawayan. Natatakot tayong sawayan. Bakit? Kasi iniisip natin, ayaw natin silang lumayo sa Panginoon. Pero, thinking deeper, kung isipin natin ng mas malalim, tinagalog ko lang. Diba? Dapat pala, sawayin natin sila. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot. Kahit anak pa sila ng pastor, kahit anak pa sila ng deacon, dapat sawayin po natin sila. Diba? Kasi, lalong lalala po pag hindi po natin sinolusyonan ngayon pa lang. Diba? So, dapat po tanggalin natin yung hiya, tanggalin natin yung takot. Ayun yung ways na ayun yung ways na sinasabi sa atin ng technology na ikaw bilang mananampalataya, alam mo yung tama, manindigan ka sa tama. Kung dapat mo siyang sawayin, huwag kang mahiya, huwag kang matakot, sawayin mo siya. Diba? Eh ano kung anak siya ng pastor, eh ano kung anak siya ng deacon, eh ano kung faithful siya sa ministry. Diba? Yung deacon mismo. O, dapat sawayin. Diba? Dapat po sawayin. Ayun yun eh. Diba? Huwag nating hayaan na yung kahit simpleng basura lumago mismo doon sa loob ng bahay-sambahan natin. Diba? Kung isipin nyo yung balat ng candy, oo, balat lang yun ng candy, nandiyan. Hindi mo pansinin. Pero pagdating ng susunod na araw, mayroon na namang balat ng candy. Dalawa na sila. Hanggang sa pagdating ng panahon, puno na ng balat ng candy to. Ganun po yung mangyayari pagka hindi mo binulot yung balat ng candy. Nagigits nyo po yung point ko. Diba? So, dapat tayo bilang mananampalataya, huwag po nating hayaan yung basura na mas lalong dumami. Bagkos, pulutin na natin. Diba? O, baka may balat kayo ng candy dyan. Nasa bag, very good. Nasa bag daw. Huwag nyo kakainin ha. Tatapon. Okay? So, yun po, dapat ganon. Yung curse o yung curse na technology, yung basura na dinadala ng technology, tanggalin po natin. Then, sabi po dito, malapit na matapos. So, ways, sa 2 Timothy 4 verse 2. Doon sa, okay, buksan natin. Proper ways of using technology. Ayun yung ways yung basura kanina. Ngayon po yung ways ng WAYS. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ang sabi po ay yan. Sabi po, preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all suffering and doctrine. Tayo po ay may turo, may tamang doktrina na dapat sundin. So dapat po hindi po natin yung kalimutan. Kung kinakailangan para ma-improve yung ating paghayag ng salita ng Panginoon, sabi naman po dyan, be instant in season. Diba? Ibig sabihin, kung kinakailangan para mas mapadali na maintindihan ng paghahayag ng salita ng Panginoon, pwede. Diba? Pwede tayong gumamit ng technology. Diba? So, ako, ginagamit yung Facebook pag mag-invite po ako. So, yung tatlong last time na na-invite ko sila through Facebook. Hindi ko naman po alam kung saan sila nakatira eh. But dahil friend ko sila sa Facebook, ginamit ko yung Facebook para invite sila. And salamat sa Panginoon. Dalawa lang po yung in-invite ko. Tatlo sila, dumating. Diba? So, yun yung blessing. Diba? So, ganun po natin dapat ginagamit yung technology. Na be instant in the way na maaabot mo yung iba na hindi pa nakakatunghay o hindi pa nakakaalam ng kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, yun po yung sinasabi dyan. Then, it is referring to the ways we preach the Lord. So, yung sa idea ng television preaching,
Actually, tatay ko, nanonood na siya eh. Tuwing umaga. Di lang talaga namin siya madala rito ni Ramil. Minsan, nakikita namin siya nanonood ng mga ganon. But at some point, pinapanalangin ko talaga, makasama siya dito. Kasi mas maganda yon kaysa sa TV. Kasi may limitation yun sa TV eh. Pag na-brand out, wala na. Diba? So, ano pa yung sabi ng technology. So, pero dito, kahit mag-brown out, I believe, nandito pa rin kayo. Hindi nyo ako iiwan, di ba? Nicole, pag nag-brown out dito ka na. Grabe si Marley, oh. Kapatid mo yan. Di ba? So, ayun yung, lagi nyo patatandaan, technology will always have a benefit. Yan nga, di ba? Sabi sa preaching ni Pastor last time, even in worst time, di ba? At lagi po nating isipin that worst time could be the best time. So, laging ganon. So, kung may technology or walang technology, dapat maging okay po tayo. Dapat maging best pa rin yung pagsisilbi natin sa Panginoon. Then, last, sa Acts chapter 1 verse 8. Ito yung patunay na kung saan. Acts 1 verse 8 po. Sabi dito, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, ito is binanggit ng Panginoong Jesus sa mga apostle, kay Pablo. I believe, as we accept the Lord Jesus Christ as our personal Savior, is applicable din po to sa atin. Na binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, di ba? Na ihayag yung salita ng Panginoon. Okay? So, pero kung ikaw gagamitan mo ng technology, make sure that it's tama yung ways na paggamit mo at hindi magiging ways na basura yung paggamit mo sa technology. Kung mali nagiging tawag dito, dahilan na lang minsan ng ng mga kabataan, ng mga ibang tao na bakit ka nag-open ng Facebook? Sagot nila, ay nag-invite po kasi ako. Diba? Bakit ka nag-Twitter? Nag-ano kasi ako, ako ng gospel. Diba? Oo, mas maganda yan na lagi ka nagpo-post ng mga biblical verses, ng mga philosophy about God, ng mga aral, katuruan sa Panginoon. But make sure na hindi nagiging basura. Kasi dapat pinamumuhay mo din yan. Hindi mo lang pinopost. Okay? I'm not against on posting biblical verses or group messaging ng mga biblical verses. Diba? Yung bago ka mag good morning, saka mag good night, nagsisend ka ng mga scriptural verses. It's a good thing, but make sure hindi lang basta ganun yung ginagawa mo, na ipinamumuhay mo rin yung mga verse na pinagsisend mo. Kasi ang pangit naman, oy, di ba si ganito, ganyan, lagi siyang nakapost ng hugot Kristiyano, di ba? Pero pag tinignan mo naman talaga yung tunay, yung realidad ng buhay, iba. Di ba nakakadismaya lang? So make sure na laging merong application. Okay? Use technology in a proper way. Okay? And don't make it a waste. Isa pa sa nasasayang din ng technology is yung oras yung time. And I will be in Mindoro next week na. Next week pa pala. So, di ko alam kung paano ko mabubuhay doon. Si Sir Mags po ay si Sir Mags ay tawag dito, sanay sa buhay na ganito na maraming technology, kumbaga konting labas mo lang may mabibilihan ka na. Doon wala. Ang pwede mo ko lang kausapin doon minsan baka, mga buya, di ba? Pagka sinwerte ka pa, marami kang kausap, mga lamok.
Diba? Hindi, what I'm saying is, pray for me kasi kung ako tatanungin, ayoko dun eh. Ano naman pala yun? Oo, honestly. Parang tingin ko kasi hindi po ako mabubuhay doon. But at some point, I believe God has a purpose Yes. why He wants me to be there. Yung pagpunta po natin sa Ricky dun sa Quezon, actually, pumunta ako doon para mag-survey ng lugar. Pero itong sila sa Ricky, hindi ko naman sila sinabihan. Kasi magulo na yung isip ko noon, nagpapray na ako lagi na kung sa Mindoro ba talaga ako. Kung pinanood sa akin yung Peace Child. Peace Child po kasi is a story of a missionary pastor sa tribe ng Congo. Na kung saan yung mga tribe po ng Congo nag-ano sila, papatayan sila. Kumbaga yung isang tribe, sanay na sanay magsinungaling. Kumbaga yung pagsisinungaling sa kanila is pagpapakita ng honor. While yung isang tribe naman is magaling sa pagpagdigmaan. So dumating ngayon din yung missionary. Siya lang muna mag-isa. Wala pa siyang asawa. Katulad ko, di ba? So, nung pumunta siya doon, is hindi po sila nagkakaintindihan. Bakit? May sariling lingwahe. So, ginawa, nag-disciple po ng isang yung missionary hanggang sa magkaintindihan sila. Dumating sa point na dahil nga pagta-traidor yung ino-honor nila, yung nagbibigay sa kanila ng honor, so hindi nila matanggap-tanggap yung katuruan ng Biblia. Dahil may namatay sa kanila para iligtas sila sa kasalanan. But pagdating ng one time, meron kasing history na may pinatay doon sa kabilang tribe, sumugod yung kabilang tribe. Naggera sila. So nakakalungkot, maraming namatay. But at the end, meron pala silang tawag dito, tradition na para matapos yung gera, kailangan yung anak ng pinuno ng kabilang tribe ibigay doon sa pinuno ng kabilang tribe para matapos yung gera. Kaya po siya tinawag na peace child. Ngayon, yung binigay yung anak, doon po nang mula yung wisdom doon sa missionary. Ginamit niya yung wisdom ng peace child na kung saan sa sanlibutan meron ding bata na isinilang sa sabsaban na dinala para iligtas po ang sanlibutan, and that is the Lord Jesus Christ. At some point naligtas po yung tribe, at I believe ngayon po, kasi mayroong part 2 di ba? Nung pinanood po namin yung part 2, nakakakilabot kasi almost civilized na po silang lahat. At lahat sila Christian. Because of one child. And that's the peace child. And I believe at some point is panalangin nyo na gano'n din yung gawin sa akin ng Panginoon. Kaya kung may gusto sumama sa akin, gagawin ko kayong peace child. Diba? Si Nicole? Hindi eh. Kakulay nila yun eh. Yun po, ipanalangin nyo kasi sabi nga din ng mama ko, pinagpaalam ko na yan eh. Sabi nila, ikaw, bahala ka. Buhay mo naman yan. So, walang silang pakialam sa akin. Hindi, tatay ko may pakialam. Sabi niya, basta bago siya mamatay, gusto niya makakita ng apo. Kaya gusto kong magka-baby. Walang asawa. Ano nangyayari yun? Gusto lang daw magka-apo. Diba? So, ayun po, panalangin nyo. Commonly, kung ma-accomplish ko po yung dapat kong gawin doon in the whole month of September, with the help of Pastor Ayi and the help of Nanay Arile, and then yung sa DepEd Mindoro nga, probably
I believe, kasi meron na rin, ito, magandang naidulot sa akin nung pagsama ko kay Sir Ricky sa Gumaka Quezon. Nakita ko ng may mga future plans na siya. So gumawa na rin po ako. Commonly, in January, I will finish po lahat ng mga requirements ko in DepEd. And within 3 months po kasi, 3 months po yung pag-aaral sa TESDA. So, 3 months lang naman po yung pag-aaral sa TESDA. Pag kumuha po ako ng TESDA, pwede po ako magturo sa colleges and elementary and secondary schools. Lahat po ng subject, kasi major in mathematics po ako. Kung sa elementary po ako magtuturuin, pwede ko magturo lahat ng subject. Pero in high school, on secondary level, commonly math lang po talaga dapat. And kung magta-TESDA course po ako, pwede po akong may opportunity po akong magturo sa mga colleges. Kung ano po yung pag-aaralan ko sa TESDA, pwede rin po ako magturo sa vocational colleges. So pag naayos ko yung indigenous people, pwede ko rin magturuan ng mga tribes. So si Sir Max po ay magtuturo. Especially the word of God po. So, January po, panalangin nyo na mapix ko po lahat ng requirements and patuloy nyo po ako kasama sa panalangin. So, yung cellphone po na sinabi ni Pastor, antayin ko po. You only have 1 week po. The countdown starts now po. So, panalangin niyo po si Sir Max and I believe hindi ko naman may papromise sa inyo kasi tao lang din naman po ako. But I will do my best para hindi maging sayang yung pagpunta ko po sa Mindoro. So, patuloy niyo po kayong panalangin. Maraming salamat po at magandang gabi po.